We're doing a series on life goals. Bakit po? Kasi unang-una sa lahat, nais kong maunawaan natin ito, na ang Diyos hangad niya na maging maayos ang ating buhay at maging makabuluhan. And for our lives to be meaningful, there must be a clear goals to accomplish. Kaya nga maging ang Bible, sabi niya, in the last days, sabi natin, sabi niya, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. So, sa madalit salita, meron siyang pinagagawa sa ating lahat. And ito pong pinagagawa niya to, it's very important and hopefully that would be our goal. At kaya maging si Jesus Christ, sabi niya, if you walk with me, I am the light of the world. He who walks with me will no longer walk in darkness. Kaya kung meron pong isang katangian, isang Christian, siya po ay nabubuhay na meron pong layunin. Meron po siyang goal. Amen po? Now, if you have no specific goals, ang lungkot ng buhay mo. Ang lungkot ng buhay, you're not accomplishing anything. Kaya nga ho, maraming tao, kawawa naman, they just exist. They do not really live. Kaya yun po ang ating pong series. And last time, we discussed about the definition of success. Kaya nga, it's becoming what God wants us to be, and which is to be like Jesus, and to do what He wants us to accomplish, that we may hear Him say, when we have face-to-face with God, well done, good and faithful servants. So nakita natin yan that God is interested with your work. He wants you to be successful in your work. He wants you to be successful in your finances. And He wants you to be successful to have a balanced life. Yung balansadong buhay ba? Yung relaxed na buhay. Hindi yung parang stress ka na parang wala kang pahinga. And now, we will be talking about our life goals, succeed in family relationships. Now, let me just ask you this. Ilan sa inyo, gusto nyo magkaroon kayo na isang masayang pamilya? Yan. Praise God. Pakitaas ang kamay. Yan. Okay. Yung mga hindi nagtaas ang kamay, ano ang gusto nyong klaseng pamilya? Yung magulo, nagsusuntukan, ganyan, nagbabatuhan ng plato, ganun ba? Now, kung yun ang gusto mo, hindi makakatulong ang message na ito. Kung sakali man, gawin mo na lang yung opposite noon. Pero if you really want to have a happy family, I'm telling you, yan din ang gusto ng Diyos para sa iyo. And kasi nga, gusto niya ikaw maging successful. Now, listen to this. Bakit? From the very beginning, it was God who invented the family. Tingnan niyo sabi ng Bible. The Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. And look at the words. Therefore, a man will leave his father and mother and be united to his wife. In-establish niya ang family and starts with a marriage. It starts with couple, with mag-asawa. Man and a wife. Nasusundan po natin. Nung in-establish niya ho yan, tingnan niyo ha, Diyos ang nag-imbento. He was the one who instituted it. Ibig sabihin, tingnan nyo ha, kahit napakaganda ng sitwasyon na ni Adan. When God created Adam, he was alone. And he was in a perfect environment. Maganda ho yung kanya environment. Kumpleto na, lahat ng kailangan niya nandun na. Ano sabi ng Diyos? It's not good for a man to be alone. Sa madalit salita, alam ng Diyos kung anong makabubuti sa tao. Na kung inaisip mo na mabuti sa iyo mag-isa, nagkakamali ka, you just don't understand what life really means. Okay ba yun? Kasi sabi sa tabi mo, hindi mabuting ikay nag-iisa. Okay? Kailangan natin ng kasama. Yan ay design ng Diyos. Now, nagkaroon po ng pag-aaral ang Barna Group of Company. Ito pong Barna Group. Ito po yung mga doing marketing research to understand the faith of the American people. And look at what they said. Nagkaroon sila ng survey. Sabi niya, what would make you happy? Ito ang lumabas. Tangible accomplishments or financial accumulation, 25%. Emotional fulfillment, 14%. Good health, 8%. And look at that, good family life, 32%. At it involves yung emotional yan kasi once you have a very good family, it satisfies your emotional need. Kaya ho, napaka-importante. Tingnan nyo ha, sabi niya, kung gusto mo maging masaya, have a good family. Now listen to this. Ito pa ho, sinabi niya, most people would consider their life a success if they had a strong family unit, a solid and lasting marriage, or if they had done a good job of raising their children. Alam niyo, nakakatuwa lang, no? Sabi niya,
kung tatanong yung tao, kahit ano pong tagumpay nila sa kumpanya, tagumpay nila sa trabaho, tagumpay nila sa mga bagay-bagay, kapag sira yung pamilya, parang pakiramdam nila bigo sila. Okay? Kaya, alam nyo, pero sa kabilang bahagi, pag ayos din ang pamilya mo, aayos ka rin sa trabaho eh. Alam nyo ba yan? Tingnan nyo ho, ang sabi ho ni Zig Ziglar sa kanya pong aklat na Homemade. Bagamat na matagal na ho, medyo patay na ho si Zig Ziglar, nasa Panginoon na ho siya, pero ang ganda ho ng kanyang sinulat. Itong sabi niya, "The evidence is convincing that the better our relationships are at home, the more effective we are in our careers. If we're having difficulty with a loved one, that difficulty will be translated into reduced performance on the job." Sabi niya, pagka hindi maayos yung pamilya, nadadamay ang ang trabaho. Isipin niyo naman, halimbawa, yung babae, bungangera. Ay, sorry ha. Halimbawa lang naman. Kunyari, pag sabi, alis pa lang. Isipin mo yung mama nagtatrabaho. Halimbawa na lang, ano lang siya, factory worker. Habang nagtatrabaho, parang may langaw na. Hindi ka makapagtrabaho na maayos eh. Nagko-computer. Kasi dadalhin mo yan, laging parang naririnig mo sa tenga mo. Tama? Kaya iba sa inyo, puyat na puyat eh. Sa service na natutulog eh. Sorry. Kasi ang inga, ganun din. Babae, hindi rin makapagtrabaho ng maayos. Kapag ka magulo sa bahay, apektado sa trabaho yan. And look at this. In studying the millionaires in America, ito po ay US News and World Report. Sabi niya, a picture of a typical millionaire is an individual who has worked 8 to 10 hours a day for 30 years. Walang pinagkaiba, just working 8 to 10 hours a day for 30 years. Milyonaryo ha? Pakinggan niyo to. But they are still married to his or her high school or college sweetheart. A New York executive search firm, in a study of 1,365 corporate vice presidents, discovered that 87% were still married to their one and only spouse, and that 92% were raised in two-parent families. The evidence is overwhelming that the family is the strength and the foundation of society. Grabe, no? Isipin mo, nag-milyonaryo to because they were raised by two-parent families. Hindi lamang yun, but they are faithful to their spouse. Kaya sila naging maayos sa buhay. Kaya ang dami yung mga bata, mga magulang. Ilan sa inyo gusto nyo maging matagumpay anak ninyo? Good. Now, alam nyo pong sikreto? Build a good family. Walang ibang sikreto. Hindi mo kailangan mag-aaral ka mabuti. Mag-aaral mabuti, hindi din siya makapag-isip ng maayos kasi away na away yung mga magulang niya. Pinag-aawayan ng tuition fee. Nakakatawa ang tao eh, pag-aawayan ng pera, wala naman. Di ba? Huwag niyo na pag-aawayan yung wala. Pagtulungan niyo na lang magkaroon. Tama ba? Nagkakaintindihan tayo? Kasi ibang tao ganyan eh. Yun ang problema nila. Ngayon, tingnan niyo po ha. Sabi po sa isang pag-aaral, ito naman po, mula po sa Children at Risk from the Foster Letter. Look at this. Compared to children of married biological parents, children aged 12 to 17 with cohabiting parents, ibig sabihin mga nagli-live-in, are 6 times more likely to exhibit emotional and behavioral problems. Likewise, adolescents from cohabiting households are 122% more likely to be expelled from school and 90% more likely to have a low GPA. Wow! Bakit? Kasi itong hindi naintindihan ng marami. They thought living together is a sign of love. Yun ang mali. Bakit? Love is not just being together. Love is committed to one another till death do us part. Sabi ng Bible, what God has put together, no man can separate. Yun ang laban ng pagmamahal. Bakit? Ang totoong pagmamahal, natetest yan. Yung wala ng sukuan, pag na-discover mo na lahat ng kapalpakan ng nakapangasawa mo, mag-i-stick ka pa rin at mamahalin mo pa rin. Ayos ba yan? Parang nalungkot kayo ah. Pero yun ang totoo.
Tingnan niyo si Jesus. He showed us what real love is. We failed, but He still was faithful to us. He is still faithful to us, and He even died for our sin. Tayo na lang ang hindi natin matanggap kung minsan, hindi natin matanggap yung pagmamahal ni Jesus, kaya hindi natin ma-experience. Pero sa totoo lang, siya yung totoong halimbawa ng pagmamahal. Kaya nga sabi ni God, I hate divorce. Bakit I hate divorce? Because true love is faithful to the very end, kahit na nagkamali ka na. Yung iba lang, sabi nga lang ng Lord, ganito, pag iniwan ka, wala ka nang magagawa, ikaw ang iniwan eh. It's the same rule applies to God. Iniwan mo, ayaw mo sumama sa Diyos, wala naman, hindi ka naman niya pipilitin. Liligawan ka niya para bumalik, pero hindi ka niya mapipilit. Kung ayaw mo, wag mo, mamatay ka. Eh, yun ang sabi niya eh. There would be second death. Dahil wala nang ibang kapatawan kundi sa pamagitan ni Kristo Jesus. Nagkakaintindihan po? Kaya yun ang amazing dito. Kaya nga, yun ang test. Kaya ang ating pag-uusapan, if you want to succeed in a family relationships, say it with me, embrace love. Embrace love. Now, bakit po importante yan? Ito, how will you embrace love? This is not easy. Tingnan nyo ha, two P's. Remember ha, dalawang bagay. Purpose and power. Come on, purpose and power. Hanggat hindi maliwanag sa'yo yung purpose, kaya maraming tao, lahat tayo may expectations. When we get into marriage, when we get into families, we have expectations. And unfortunately, karamihan ng pumasok, hindi maliwanag yung purpose. Ang isip lang nila, basta tumibok ang puso, wala nang magagawa ang iba. Tama? Basta alam nila, Papa don't preach, I'm in love. Yun lang. Hindi mo naintindihan, may dahilan yan. Ano ka ba? Hindi yan yung tibok lang ng damdamin. Kasi yung tibok ng damdamin, nagbabago yan. Nawawala yung tibok na yan dahil na-heart attack. Oh. Kaya ho, itong crucial. You need to understand the purpose to embrace love. And you need to understand the power because love is not something that we can do by our own strength. Okay po? Now, kaya anong kailangan natin? Understand the purpose. Ano bang purpose ng family? From the very beginning, sabi ng Diyos, go and multiply and fill the earth. And you have heard that several times in the past. Na ang purpose ng Diyos is to spread His image throughout the world. Yan ang purpose ng Diyos. It is not to spread the sinful image, but the image of God. Because we are created in His image. Nasusunod natin. Kaya naman, when people fell into sin, ang programa ng Diyos tuloy-tuloy yan, hindi nagbago. He chose Israel, and when upon choosing Israel or Jacob to spread, ito yung sample ng tao ng Diyos supposedly, and he failed. That's the family failed. Kaya tingnan nyo yung warning ng Diyos. Ito ang purpose, sabi niya, for He established a testimony in Jacob. So nag-establish siya ng patotoo. And appointed a law in Israel, which He commanded our fathers that they should teach them to their children. Tama ba? Ano ituturo? Yung in-establish ng Diyos para maibalik yung image. Oh, sabi nga na, that the generation to come might know, even the children yet to be born. Ano pansin nyo? Ito yung pinakalayunin. Kailangan itong law na ito na establish ng Diyos. Ano yung law? Unang law pa lang, love God. O summarize na lang natin. Love God with all of your heart, soul, and mind. Tama ba? And love your neighbor as you love yourself. So as you establish this law, pass this on to the next generation, to your children. Oh, yun ang unang purpose. Yung anak, ipasa nyo. Then, even the children yet to be born. Naku, pati apo, damay. Kaya hindi mo lang iniisip yung sarili mo, iniisip mo, yung anak ko at yung maaari pang maging anak at yung magiging anak-anak pa. Naku ha? It's a continuous spread. Now, tingnan nyo. O, sabi niya, and tell them to their children that they should put their confidence in God. Kasi the moment that they put their confidence in God, ano gagawin nila? Keep His commandments. Obviously, they will obey the Lord. And as they obey the Lord, they will see and they will manifest the God-like character. Tama ba? Anong God-like character? Love. Sabi ng Bible, pakinggan nyo mabuti ha. Sabi kung ang tao, totoong nagmamahal,
hindi mo naman talaga kailangan yung law eh. Kaya lang naman binibigay yung law dahil sa mga hindi sumusunod at hindi marunong magmahal. Tama? O, sample. Sa table, kakain kayo. Sa cafeteria. Kung totoo kang nagmamahal, kailangan pa bang ilagay doon, linisin, pagkatapos gamitin? Bakit? Hindi mo kailangan ilagay kung inisip mo nagmamahal ka, may gagamit pang susunod. Kaya dapat malinisan natin itong iwan. Tama? Kaya lang, dahil hindi ginagawa yan ng iba, ilalagay doon dahil hindi sila mapagmahal, kailangan ng batas. Pakilinis, pagkatapos gamitin. Ngayon, pag hindi pa rin sinunod, dudugtungan na. Pag di naglinis, mamamatay. Di ba? May mga ganun na, may pananakot na kasi hindi sumusunod eh. Tama ba? Nagkakaintindihan tayo? Ganun din. Lahat yan. Kaya yung batas na yan, nilalagay lang yan kapag hindi gina. Sa CR, halimbawa sa CR, hindi mo naman kailangan lagay doon, huwag ubusin ang tissue. Hindi mo na kailangan lagay doon. Naintindihan mo na gamitin mo lang yung kaya mo kasi may ibang gagamit din. Tama? Hindi mo na kailangan ilagay pa doon, i-flash pagkatapos gamitin. Alam mo na may gagamit na susunod, kaya kailangan mo i-flash. Kung wala kang malasakit, biro mo may nag-LBM na ganyan, ay, ang daming kalat, hindi niya naman doon, naku, hindi na siya makaupo-upo, kawawa dito na tumutulog, kawawa naman. Dahil lang sa mga hindi nagmamahal. Nakuha niyo? Nagkakaintindihan tayo? Kaya hindi mo kailangang ilagay. Kaya lang nilalagay yun, hindi nag-a-act in love. Yun ang sinasabi ng Diyos. The moment we put our confidence in God, we will of course do what is necessary. It's following the law. It is expressing God's love. Ano ba si God? God is love. Nagkakaroon ka, embrace God. Embrace His law. Look at this. And not to be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that did not prepare its heart, and the spirit was not faithful to God. Tingnan nyo, kaya ang family, ine-expect nila, na, listen to this para maalala nyo yung purpose. Sabi mo, shhh. Okay, bago ka sumagot, pag may nanliligaw sa'yo, shhh. Bago ka gumalaw, tatay, at nagtatrabaho, bago ka magdesisyon ng mga bagay na maaari mali, shhh. Bago ka magalit, shh. Ano yung she? Simulan natin. Tandaan mo na ang bahay mo should be a shelter from storm. Kaya nga ang tawag sa Tagalog ng pamilya, tahanan. Anong ibig sabihin ng tahanan? A place where you can find comfort. Bakit? Tahan na. Okay ba yun? Di ba? Kasi bakit? Humaharap tayo na iba't ibang bagyo sa buhay. Sa trabaho, pagod na pagod ka, binagalitan ka pa ng boss mo. Pag uwi mo sa bahay, mayroong isang asawang makikinig. Ano nangyari? Ganun ba? Di ba? Dito, ikaw pa rin ang bida. Di ba? Tama? Nako-comfort ka eh. Ang problema, yung tahanan, naging tirahan. Kaya tinitira pagdating, kasi naman ikaw kaya naman ko yung pinapagalitan, tamad-tamad mo wala na yung comfort, napagalitan na nga, dinagdagan pa ng asawa. Di ba? Yung anak, nireject sa eskwelahan. Niloko nila ako. Dinutok sila ako, babaho. Sa tahanan, anak, alika. Huwag ka mag-alala, mahal ka namin kahit ano pang amoy mo. Di ba? Paliliguan kita. Para yang si Thomas Si Thomas umuwi Pag uwi niya, Papa, Mama, hindi na raw po ako papasok. Sabi ng mga classmate ko, bobo ako. Ha? Huwag ka mag-alala. Tuturuan kita. Pumasok ka. Pag uwi niya, Mama, sabi ng teacher ko, huwag na raw ako pumasok. Bobo daw ako. Naku, hindi. Tuturuan kita. Tapos, Mama, ito na yung sulat ng teacher. Huwag na raw ako pumasok dahil bobo daw ako. Di bali anak, kung ayaw ka nila, ako magtuturo sa iyo. Tinuruan. Di nung araw na namatay na si Thomas, alam mo ba? Lahat ng buong Amerika nagpatay ng ilaw. Bakit? Dahil sa bobong batang yon, nag-imbento ba naman ng bumbilya? Si Thomas Alva Edison. Dahil merong tahanang mauuwian na magsasabi sa kanya, anak, di bali, andito ako para sa iyo. That's a home. Amen po? Kaya nga sabi ng Bible, reverence for the Lord gives a man deep strength. His children have a place of refuge and security.
Di ba, ang sarap po na may mauuwian tayo? Kasi it reflects God. He is our refuge. Panginoon, ang dami ko pong problema, ang dami pong hinaharap. And you can run to God because there you will find refuge. That's a declaration of who God is. Kaya yung bahay natin dapat bahay na tahanan, hindi lamang tirahan. May tahanan ka ba? Ayan. Kung wala, ikaw ang gumawa nun. Don't expect, kung hindi yung parents mo, ikaw ang magsimula. Kung hindi yung kapatid mo, ikaw magsimula. Huwag mong antayin yung ibang tao, ikaw ang magsimula. Okay, tuloy tayo. Tingnan sabi ng Bible, 2 are better than 1. If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it's just too bad because there's no one to help him. Ang dami, rejection, rebellion, ang dami, failures in school, failures in the work, failures, ang dami, those are storms. And buti na lang may magbabangon sa atin. Kaya po, don't wait for someone to lift you up. Be the one to lift others up at home. Okay? Tayo na mauna. Kung hindi ginagawa ng asawa mo, ikaw mauna. Kung hindi ginagawa ng kapatid mo, ikaw mauna. Kung hindi ginagawa ng amo mo, ikaw na mauna. O baka magtaka kayo kasi kasama kang katulong sa pamilya. Kasi minsan yung ibang katulong, andyan na talaga sila ng matagal na panahon eh. Nakuha natin? So, ikaw na mauna. Kung sino ka man na nakikinig ngayon, ikaw ang mauna. Huwag kang magintay na patahanin ng iba. Ikaw ang magpatahan. Hello? Pangalawa, sabi mo, school for life. Alam nyo, ang tahanan dapat yan ay eskwelahan. That's where we learn. Hindi totoo na yung parents lang nagtuturo sa anak. Ang mga anak, ang dami natin matututunan sa kanila. Sa totoo lang, ang dami ko natutunan sa mga anak ko. Kahit lalo na sa mga bagay ng computer, paggawa ng PowerPoint, natututo ako sa kanila. Hindi po ako marunong. Yung mga anak ko, matatalino. Sila parang, di ba tayo, pagka binigyan mo sila ng gadget, alam na nila kagad. Cellphone, alam na nilang gamitin. Tayo, babasahin pa yung manual. Sila walang basa-basa. Ganito lang yan. Ganyan lang. Di ba? Sila, yun lang isang meron kaming sasakyan, hindi namin alam paano namin maigagalaw yung upuan. Sabi ng anak ko, na-discover ko paano makapasok sa loob, para ganito pala yan, ganito pala. Sabi ko, talino mo talaga. Kasi nga, hindi ko mo magulang ka, ikaw lang nakakaalam ng lahat ng bagay. Minsan kasi may mga magulang, pag sinabihan ng anak, tay, ganito kasi, huwag mo turuan ha. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Kaya kulang na lang sabihin ng anak ba't ka bumalik? Mali ka Kasi kung tama ka, hindi ka babalik Minsan ganun tayo. Alam nyo, dapat tandaan natin, tika muna, this is a place of learning. Tinasabi ng Bible, may our sons in their youth be like plants that grow up strong. Ano bang ginagawa dyan? When you grow up, you are being nurtured. Tama? You are being fed. Kumbaga, you are being taught. Everybody gets matured, hindi in terms of age, but matured in terms of wisdom, in terms of understanding. How? By learning from one another. Kaya it's a place of learning. Children, listen to your parents. Kaya nga sa Psalm 1, sa Proverbs 1, gusto niyo mag-gain ng wisdom? Sabi niya, learn from your father. Do not leave your father's instruction. Importante yan Kaya nga nung kami nag-Bible study, nagtanungan kami, kayo, ano natutunan nyo sa magulang nyo hindi nyo makakalimutan? Ako personally, isa sa aral na natutunan ko sa magulang ko, sa tatay ko, lalo na sa tatay ko, terrible. Hindi ko makakalimutan doon sinabi niya sa akin. 5 years old ako. Hindi ko talaga makakalimutan. Sabi niya, anak, kumuha ka nga ng kaimito. Ang taas sa puno. Ay, kuha ka ng kaimito. Tay, hindi ko abot yan. Ang sabi tatay ko, di humiga ka. Higa? Di lalong di ko maabot. Yun pala Ang ibig sabihin, anak, huwag mong awayin ang problema mo. Solvin mo. Mula nun, di ko na nakalimutan. Kaya nga ako may no excuse policy. Ibig sabihin, walang problemang hindi nasosolve. Lahat yan nasosolve. Saan ko naman nakita yan? Alam niyo bang, yung tatay pala natin sa langit, nagturo talaga niyan. No temptation has overtaken you which is not common to men. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength.
And the temptation itself will give you a way out. O, ano ibig sabihin? Walang problemang hindi nasosolve. Kahit mukha, siyempre, kahit mukha, may belo na. Sabi ko nga, belo? Hindi ko kaya. O, mali ka na naman. Magsuot ka ng belo. Tanggal na yung mukha. Di ba? Joke lang. Walang problemang hindi nasosolve kung talagang bibigyan ng panahon at iisipan. Amen? Nagkakaintindihan? O, tingnan nyo ha. Kaya sabi ng Bible, lalo na mga tatay, listen to this. Fathers, don't exasperate your children. Even don't provoke them to anger. Ibig sabihin, don't ever promise things that you cannot fulfill. Don't ever cheat their mothers kasi it will provoke them to anger. Tama? You need to model it. Sabi nga, instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Ano napansin nyo? Hindi sa nanay sinabi ha, sa tatay. Guys, if you are planning to get married, then you better understand this. Kailangan mong maging mapag-aral para ma-train mo rin sa anak mo. Importante ito, tatay ang sinabihan. Training and instruction of the Lord. Sino mag-aaral? Si tatay para ituturo sa anak. Kaya mga babae, kapag may nanliligaw sa inyo, at hindi pa siya marunong naman lang magbasa ng Bible at magturo ng instruction ng Diyos, abay, mag-isip-isip ka. Huwag mo sasabihin, magbabago yan. Tumigil ka, hindi siya magbabago. Dahil ang salita ng Diyos ang magbabago sa atin, dahil siya ang magbabago, hindi tayo. Huwag kayo magpapaniwala na naninigarilyo, sabihin mo, sweetheart, ayoko ng nigarilyo. O sige, hindi na, para sa'yo. Huwag ka magpapaniwala dyan. Pag napangasawa mo yan, trust me, pagka sinabihan mo ulit yan, pakialam mo, pakita dyan. Ako na nagtatrabaho, naninigarilyo ako, gusto pakialam mo ako. Ganyan ang karamihan. Hindi yung mapatitigilan yung aartihan mo na, ayoko ng sigarilyo. Bahala sa buhay mo. Pag-asawa na, iba na usapan. Di ba? Naku, subukan nyo lang. Yung akala mo, yung asawa mo, nakabutahan siya ba? Kalat. Akala nyo, pag napangasawa mo na, maayos na. Sa unang araw, sweetheart, yung damit mo ha, pagkatapos gamitin sa hamper ha. Hamper. Sunod araw, sweetheart, sa hamper. Paglipas sa ilang taon, sinabing sa hamper eh. Hindi mo na rin nakayanan dahil hindi nagbabago. Kaya huwag kayo magpapaniwala. Kaya ako, ang advice ko, huwag kayo magagalit. Advice ko sa inyo, hanapin nyo yung lalaki na nagli-lead na ng D-group. Bakit? Ibig sabihin, nag-aaral yan. Gusto, at pinapractice na yung sarili niya, yung leadership niya, how to take care of others. Kaya encourage you guys, start leading your own group. Diba? Para makita nyo, natitrain nyo na yung sarili nyo at maniwala kayo sa akin. Hindi nyo kailangan maghanap ng mapapangasawa. Si God maghahanap para sa inyo. At hindi kayo mawawalan ng matitinong babae. Dahil ang galing ni God maghanap. Nagkakaintindihan? So, crucial yan. Train. Tingnan nyo, sabi sa pag-aaral, active father figures play a key role, look at the words, in reducing behavioral problems in boys and psychological problems in young women, according to the peer-reviewed journal Acta Pediatrics. Now, ito pang sabi, Swedish researchers found regular positive contact reduces criminal behavior among children in low-income families and enhances cognitive skills such as intelligence, reasoning, and language development. Children who live with both a mother and a father figure also had less behavioral problems than those who just live with their mother. Kaya nyo, sabi niya, may tulong, dalawa sila, pero mas importante yung tatay. Kasi tatay should serve as a model. Tama ba? You serve as a model to our children. Kaya ngayon, ang lungkot, itong greatest challenge for those who are watching in the internet, yung mga nasa mga OFWs, this is your greatest challenge. How to build that relationship, yung distance relationship. Kasi karamihan ng mga bata ngayon, kaya napapariwara, dahil nga po sa absent yung tatay. Wala ka naman choice, yung tatay gusto magtrabaho. Now listen to this. Tay, na nagtatrabaho sa ibang bansa, huwag niyong dadayain ang asawa ninyo. Dahil yun ang model ninyo para maituro niyo sa anak.
At you really spend time talking with them via Skype or maybe via Messenger or maybe via Viber. Ang dami ng means. Tapos, itong importante, pag uwi ninyo, huwag nyo agad didisipan na anak ninyo. Build relationships. Bakit? Kasi nga, itong sabi ng Bible, tinan nyo, these commandments, impress them upon your children. Look at the words. Talk about them. Kausapin. When you sit, ibig sabihin, meron kayong oras to sit together, to discuss things together. Tama ba? Hello? Hindi ba pwede, gawin mo yan. Hindi. Upo naman kayo, magkwentuhan kayo tungkol kay God. Tama? May oras yan. Sabi gano'n, at home, and when you walk along the road, naglalakad kayo magkasama. Ibig sabihin, you have time together, going around, speaking to one another. Tama ba? Hello? Nagagawa niyo mo ba sa anak niya yan? Di ba? Usap kayo, kwentuhan kayo, biyahe kayo, sama kayo dala mag-ama. Hindi, di ba? Kailangan yun, sasabi gano'n. And when you lie down, natutulog pang magkasama. Napansin niyo ba yan? Parang malungkot kayo Parang hindi ko na nakakasama tatay ko Grabe no, yung lalabas kayo, matulog kayo magkasama, para nakikita niya, naging sa pagtulog mo, pati sa paghilik mo at pagsasalita mo sa gabi, nakikita niya pagmamahal mo kay God. Hello? Ito amazing. At even when you get up, biruin niyo, it's an ordinary things that you should do. And nag-uusap kayo lagi. Di ba, nag-uusap kayo. Lesson learned. Anak, gising ka na. Aral. Hindi ko pa kalimutan. Tatay ko, ginising ako. Alas 3 na madaling araw. Hoy, gising ka na. Pag naunahan ka pa ng... ang term niya sa akin, ang mga tamad, mahabang matulog. Hindi kayo. Tulog lang kayo. Tatay ko yun. Hindi kayo tinutukoy niya. kaya tuloy ako, akala ko, pag maikli tulog, minamasipag. Kaya duti na sinabihan ako din ng ating senior pastor, sabi niya, alam mo Bong, ingat ka sa tulog mo kasi mukhang kulang ka sa tulog. Kasi nga ang tulog ko talaga, dati 3 to 4 hours, tapos humaba na napunta ako sa isip, mga umaabot na ng 5 to 6, kanyan. Sabi niya, Bong, learn to sleep up to 7 hours. Learn to sleep. Sabi ko, pagka ganun, habang nagpipreach ako, tulog ako. Pero, that's true. You need to be relaxed. You need to trust the Lord. Tama? Hello? Kasi even pagtulog, kaya ngayon, siyempre, sa anak ko, tinuturo ko din. Kasi mahirap din pagka 8, 10 hours, 12 hours na tutulog, tapos aasa kang may makakain ka pa? Wala na. Di ba? Nakuha? Kaya importante yun. Ibig sabihin, tingnan niyo, in all of this, you have to build relationships. Sabi nga ni Josh McDowell, rules without relationships lead to rebellion. Kasi kahit anong utos mo, yung iba pagagalitan, wala pang relasyon. You build relationship. Hindi pero puto galit. Kailangan may relationship kayo. Para yung relationship will build you up. Para pag sinabi mo, alam niya, kaya mo to sinasabi dahil mahal ka niya. Tama? Nagkakanindihan? Pag uwi niyo mga magulang, sabi mo sa anak mo, anak, alam mo bang mahal kita? Ha? Pag ganun yung kasagot, medyo kabahan ka. Ha? Mahal mo ko? Ganun. Dili, ganun pa. Totoo? Ibig sabihin, you have something to work for, to work on. Now, third, station to enjoy. Wow! Ang purpose dapat maintindihan natin, it's a place to enjoy. Yung bagay ng Diyos, tulad ng sa Diyos, dapat masaya tayo. Ganon sa pamilya. Tingnan sabi ng Bible, enjoy life with your wife, whom you love. Diba? Alam nyo, nakakalungkot man sabihin, marami mag-asawa, hindi na masaya sa isa't isa Diba? Parang nagtitiisan na lang Na dapat naintindihan natin, pag inisip nyo, bakit nga ba? Ano ba problema? Bakit ba hindi ko na na-enjoy itong asawa ko? Alam nyo, ngayon, habang pinag-iisipan ko ito ng mabuti, ang regalo ng Diyos, may packaging yan. Sa unang taon, ang ganda ng packaging. Pagtakip mo ng gift wrap, minsan yung kahon, pangit na, tama ba? Ay, bulok na yung kahon. So, ayoko na yan.
wag, buksan mo pa. Baka ginto yung loob. At bilib ako, dahil galing sa Diyos yan, ginto yan. Tama? Ngayon, minsan, parang nakikita lang natin, bulok yung kahon. Ang daming kabulukan. Masyadong maingay. Masyadong nager. Bulok yung kahon. Di, buksan mo. May ginto yan. Kailangan, it takes a lot of effort to bring that out. The gold inside that ugly box. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ho, sabi ng Lord, enjoy mo. Find reasons. Ano bang, bakit ba binigay ito ng Diyos sa akin? Sabi niya kasi, it's not good for a man to be alone, in that He created a woman to be your helpmate, to be his helpmate. So, ibig sabihin, suitable sa akin to. Hindi naman to aksidente. Tama? Andiyan pa kayo? Tingnan nyo nga yung asawa nyo sa dali, kung kasama nyo. Katabi nyo ba? O, tingnan nyo, kung katabi nyo, tingnan nyo. Parang, totoo ba? May regalo si God dito. Ito na, assure mo sa sarili mo, may regalo dyan, may regalo dyan, may regalo dyan. So, ilagay mo sa utak mo, regalo to. Ibig sabihin, maganda to. Kung hindi ko man nakikita sa kasalukuyan, may mali sa akin. Oh, okay ba yan? May mali sa akin. Kapag hindi ko nakita yung kagandahan ng asawa ko, may mali sa'yo. Kailangan meron. Kasi ang Diyos na nakakita at naglikha sa asawa mo ay matalino at banal at holy at perfect. Ibig sabihin, hindi siya nagkakamali. Maganda yang niregalo sa'yo. It is for your good. Amen? Okay, tuloy tayo. Kaya sabi niya, be happy with your wife and find your joy with the girl you married. Di ba? O, tingnan niyo pa, pati sa anak. Minsan, di ba yung anak ng baby? Cute. Ang laki ng fit niya. Di ba? Paglaki na ay ang taba, ang takaw ng anak. Grabe ng mga anak to, napakatakaw. Wala nang tinitira sa mga pagkain sa atin. Ang batu-batugan. Dati, cute. Alam nyo, hindi mali Minsan tayo na lang din ang nagkamali sa pag-unpack ng gift. Kaya sabi kasi ng Bible, children are gift from God. Oh, regalo pala They are His reward. Children are like sharp arrows. Happy is the man whose quiver is full of them. Ano sinasabi rito ng Diyos? Listen to this. Yang anak na yan, para daw yan pana. Anong saysay ng pana kung baluktot? O sino magtutuwid niyan? Ikaw. Pag natuwid mo yan ay sandata mo. Yan ang regalo sa iyo ng Diyos. Alam mo kung bakit? Pupulaan ka ng mga tao sa paligid mo. Pero hindi nila maitatanggi kung anong klaseng anak meron ka. Your children will be your greatest defense. Okay po ba yan? Kaya mga anak, dinidepensahan niyo ba magulang niyo o kayo panira sa pangalan nila? Di ba? Panoorin niyo, ito, graduation. Tingnan niyo naman, pag tinawag, halimbawa lang, tinawag anak ko, halimbawa lang tinawag, John Samuel Saking, cum laude. O sino tuwan-tuwa? Parang pana yan, tama? Nakuha ninyo? Pagka sinabi, pagkatawag pala ng pangalan, kaysa naman, ano pangalan mo, iho? Patrick, ano apelido mo? Ha? Mabano? Mabago. Okay ganda Okay. Isabela, sige. Halimbawa, Patrick Mabago, tinawag. Patrick Mabago, tawag ka sa office. Nako, kailangan mabago ka na. Nako, niyo sabihin? Diba? Kung ikaw yung magulang, tawag ko na naman sa office. Di ba, kawawa yung tatay. Pero ang problema, tatay naman nag-build yan Siya naman na mag-prepare ng araw, tama ba? Pero buti na, mabait ka, no? Joke lang naman yung akin, joke lang. So, hindi naman totoo sa iyan. Kaya, importante yun. Kaya you want to make sure it's a place to enjoy. Then, how can you enjoy? Make sure that you're the one making your children enjoyable. Okay po? Now, yung mga anak na tamad, ayaw kumilos, sino nagturo dyan? Magulang. Kasi binigay lahat O anak, kain ka na. Breakfast on bed. Nako, sa amin, yung naalala ko tatay ko, tonto ako. Hindi ka naman marunong magluto, hindi ka pwede kumain. Pero magluluto ka ganyan, pagluto ganyan, pagtikim na gano'n.
marunong lang kayo magsikain, kayo marunong magluto. Kaya sa awa ng Diyos, lahat kami magkakapatid, mahusay magluto. No, hindi lang marunong, mahusay. Yabang ko, no? Pero totoo yun. Bakit? Kasi nga, tinrain niya kami. Tinrain niya kami magluto. Naintindihan natin? Kaya, tandaan nyo ha, pag anak ay tamad, sino may kasalanan? Walang sisihan. Walang sisihan. Kaya sabi ng Bible, it must be a place or a station to enjoy. Enjoy your children. Ang sarap kasama ang mga anak. Trust me, ang sarap din ng kabiruan. Kaya kami sa bahay noon, kahit mga bata pa sila, noong sinasayaw ko sila, tutugtog asawa ko ng piano, sasayaw ko sila. Magsasayawan kami kahit hindi ako marunong sumayaw. Bahala na. Basta sasayawan, magkakantahan. Nagjo-joke kami sa isa't isa. Bakit? Kasi it's a place to enjoy. Parang hindi lang makalimutan, alam mo si Papa, Sese kasama. Di ba sarap ganun marinig, di ba? Hindi, si Papa, halimaw. Nakakatakot yung ganun. Diba? Wala, a place to enjoy. Fourth, stead for spiritual legacy. It's a place where we can serve together as a family. It's a place where we can build our children to serve the Lord. Kasi yun ay purpose ni God eh. Kaya sabi niya, tingnan niyo Stephanas and his family were the first to become Christians in Greece. And they are spending their lives helping and serving Christians everywhere. Sarap, no? Buong family naglilingkod. Kaya encourage you, gusto nyo mag-volunteer ng host team, as a family, volunteer kayo. May mga nagvo-volunteer na gano'n. Kung meron kayong gift sa music, volunteer kayo sa family. Hindi masamang idea yun. Mag-volunteer kayo. As in, sa group namin, yung aming D group, family D group. Kasi nga, it's a chance for everyone to get involved. And ito pa, tinan nyo. And the whole family was filled with joy. Why? Because they had come to believe in God. Amazing, no? Ito pa. Sabi niya, when God's children are in need, help them out. Get into the habit. Anong habit? Of inviting guests home for dinner or if they need lodging for the night. Kapag nag-imbita ka ng tao for dinner and lodging for the night, sinong involved? The whole family. Di ba? Tayo mga Pilipino, iba eh. Pag may bisita, ay mga anak, magsitago kayo. Doon lang kayo sa loob. Okay, makikinig sa mga usapang matatanda. Hindi Let them be involved. Let them hear what the adults are talking about. Di ba? Walang for adults only. Walang ganun. It must be an open place where everybody can learn. Okay po ba yan? Kaya yan ang sinasabi ng Diyos. It's a place, a stead for what? Spiritual legacy. Now, yan yung purpose. Ano yung purpose? Shh. Ano sabi niya? A shelter for storm. Ano pa? School for life. Para hindi makalimutan, parang University of Life lang yan. School for life. Ano pa? Station to enjoy. And of course, a stead for spiritual legacy. Now, bakit kailangan ng power? Friends, hindi madali yun. Tingnan nyo ha, yung power to embrace love, it's not, kailangan natin to. Bakit kamo? Because you have to embrace differences. Dumating na ba kayo sa puntong, hindi ko maintindihan asawa ko, ano ba to? Hindi ko siya maintindihan. Bakit siya ganyan? Dumating na kayo ganyan? Dumating na ba sa pagkakataon na, hindi ko maintindihan mga anak ko. Grabe, sumasakit ang ulo ko. Ganyan. Dumating ba kayo sa ganyan? Iba sa inyo, hindi kayo dumating sa ganyan, purihin ng Diyos. Pero sa mga dumadaan sa ganyan, ang hirap. Kasi sa una, parang, di ba, nagliligawan pa lang, parang gusto ko siya kasi we're different. Opposite attracts. Pero pag mag-asawa na, opposite attacks. Hindi ko siya maintindihan, ibang-iba kami. Yung ganyan na yung dating. Hindi mo pa naman maintindihan yung kapwa mo. Bakit? Yung kasama mo, hindi mo masama maintindihan yan. Yung anak mo, hindi mo masama maintindihan yan. Sino mo sabi ng Bible? No one can really know what anyone else is thinking or what he is really like except that person himself. Wala talagang nakakaalam. Ang hirap, siya lang din. Isipin mo nung napangasawa mo, hindi mo maintindihan talaga. Salita pa lang, mga babae, huwag kayo magagalit ha. Kaya sabi ng Bible, sabi ng Bible, husband should try to understand the wife you live with. Bakit kaya?
Alam niyo bang isa sa pinakamahirap intindihin? Huwag kayo magagalit ha, mga babae, ang hirap. Pabago-bago. Salita pa lang, ang daming kahulugan. Sabi ng asawa, sweetheart, magbabasketball ako, bahala ka. Nako, yung bahala na yan, ang daming meaning nun. Yung sa lalaki, sa kitid ng utak, ay bahala daw ako. No. Diba? Ang babae, bahala ka, bahala ka, bahala ka. Ang daming kahulugan. Naintindihan ninyo? Kaya, kailangan mong intindihin yun, uunawain mo yun, aalamin mo yun. Sabi, you should understand your wife. Tubukan nyo lang, mamili kayo, kakaiba ang asawa, ang hilig mamili yan. Para pag namili yan, hindi napapagod. Damit lang yan, ang tagal. Kung lalaki hindi iintindi, upo lang yan. Matagal pa ba? Ano ba yan? Ano ba hinahanap mo? Buong department store ba? Isang blouse lang. Isang blouse lang yan. Pipiliin isang blouse, ilang palit na yan. Kuha ka pa, kuha ka pa, kuha ka pa. Tapos pagkakuha niyan, pag uwi sa bahay, ayoko nito. Nako! Kailangan mong intindihin. Di ba? Nako. So, nakaka-relate kayo, ha? Napanood ko kayo, Hindi, sa totoo lang. Pinanonood ko, iba't ibang klaseng tao, nakita ko na yan. Parang replay. Kaya nga, you have to understand. Sa luto, hindi ko maintindihan. Pag babae nagluto, uy, ang sarap Kulang nga Kulang ng alin, Ricardo. Paano pa kung kumpleto to? Hindi ko maintindihan. Kaya, it takes a lot of patience. Ang totoo niyan, it takes a lot of wisdom. Kaya sabi ng Bible, homes are built on the foundation of wisdom and understanding. Magkakaiba tayo. Iba't iba ang the way we handle things. Kaya minsan kaya nag-aaway, katid sa anak, we think that they think the way we think. Tama? Hindi mo ba naisip yun na dapat ganito ginagawa mo? Hindi niya naisip talaga Yung isip mo, hindi necessarily naisip niya rin, magkaiba kayo. Magkaiba kayo ng pinanggagalingan, magkaiba kayo ng background, magpakaiba kayo ng the way you think, magkaiba. You have to embrace that reality that differences are not sin. It just need you to mature. They need you to mature. Kaya yung differences na yun helps us to be matured enough to understand. Magkaiba nga pala talaga tayo. Nakuha ninyo? Hindi dahil sa ang labo mo, malabo ang tao talaga. Hindi, magkaiba lang talaga. Magkaibang magkaisip. Kaya nga, sabi, kung foundation ay wisdom, paano? Kaya ka mag-pray. But if any of you lacks wisdom, let him ask God. Pero, alam niyo, tandaan niyo to God is generous in giving you wisdom at hindi ka niya susumbatan. Hindi niya sasabihin, pasensya ka, yan ang pinili mong asawa. Walang ganon. Tutulungan ka ng Diyos dahil siyang naglikha sa taong yan. Sa anak, ganun din. Hindi pare-pareho ang anak. Hindi yung disiplinang ginawa mo sa panganay, pareho sa pangalawa, uubra. Hindi. Minsan magkakaiba sila ng personalidad. Nakuha ninyo? Ayun, may kambal ako. Magkaiba hilig. Magkaiba. Parehong kuna ang kinalakihan yan. Isang kuna lang. Pero magkaiba sila ng style. Kaya nga magkaiba kurso nila Nakuha? Kaya sabi ko nga, kahit kambal, kahit parehong environment, kahit pareho na yung hindi ibig sabihin pareho sila. Magkaiba pa rin. Kaiba approach. Iba. Hindi pare-parehas. Ngayon, sabi ng Lord, kaya pagka meron ka ng wisdom, tinan nyo, sa babae pa lang, just to show you something. Nung nagpe-pray ako personally, tinatry ko understand ang mga babae, lalaki, bilang pastor. Tingnan nyo na lang, I will greatly, nung nagkasala ang babae at ang tao, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain, you will bring forth children. Yet your desire will be for your husband, and he will rule over you. Ano napansin nyo sa mga magulang? Una, babae. Try to understand. Kaya kayo na hindi pa nag-aasawa, mag-isip kayo mabuti. Ano sabi? Anong sumpa sa kanila? Painful childbirth. Tama? So ano ibig sabihin? Magugulat kayo na dating ikaw ang atensyon niya, biglang nablipat sa anak.
Kasi painful sa kanya yun eh. So, tinitreasure niya anak. Kaya lagi iniisip anak. Pagpunta niya sa department store, bibili ng damit, anak ang naiisip. Anak, anak, anak. Hindi kanya masyado maisip dahil hindi kanya anak. Anak, anak, anak. Puro anak. Diba? At ito ang makakatuwa pa. Isa sa sumpa. Her desire is for your husband. Ibig sabihin, gusto niyang kontrolin yung husband niya. Pero yung husband niya will rule over her. Oh, ano napansin niyo sa mga babae? Nagiging nager. Kaya naging nanay. Pansinin niyo, lahat pinapansin. Para bagay yung lalaki, hindi nag-iisip. Oh, yung subo mo. Oh, yung bibig mo, ha? Oh, yung buhok mo, ayusin mo. Wala na. Lahat napapansin. Napansin niyo ba yun? Parang trying to control. At napaka-manipulative nila. Try to understand them. Bakit manipulative? Ibang-iba sila. Gusto nila makontrol ka, tatahimik yan. Pag gusto nila, at hindi mo ginagawa, tatahimik. Galit ka ba? Ano nga? Grabe, pag nanahimik ng babae, anong nangyari sa lalaki? Ano na nangyari? Kinokontrol ka na. Ang tatalino nila. Di ba? Now, what am I trying to tell you? Girls, women, that's not an excuse. It is for the guys to understand. Hindi excuse sa inyo yan. Bakit? You're no longer under curse. You're under God's grace. Tama? Kaya nga sabi ng Bible, submit. Pero for men, kung hindi man sila nagsasubmit, try to understand them with wisdom. Ganon din ang lalaki. Tingnan niya lalaki. Because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree from which I command you, you shall not eat from it. Cursed is the ground. Because of you, in toil you will eat of it all the days of your life. At sabi niya, both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants the plants of the field. Ano napansin niyo? Ano mahihirap sa lalaki? Yung trabaho. It will be very, very difficult for them to earn. Kaya naman, kapag sila'y nagtagumpay sa trabaho, trophy nila yon. Kaya napansin niyo dati, ikaw lahat ng attention niya? Nung napangasawa ka na, yung career ang kanyang attention. He wants to have that trophy. Tama? Kasi gusto mong regaluhan siya ng kapareho sa'yo, bibigyan mo ng card. Pag binigyan mo ng card yan, magagalit yan. Credit card, matutuwa. Pag-isipan niyo mabuti. Yung babae, na-expect nila, pag binigyan ng bulaklak yung lalaki, kapareho na reaksyon na, saya-saya bulaklak. Ang isip niyan, gadget. Bigyan mo ng plies. Saya-saya. Bigyan mo ng mga bagay na magpapadali sa buhay nila, kaya ang hilig sa kotse. Then try to understand. Di ba? Yung lalaki naman, dahil hindi naintindihan yung babae, niregaluhan ng Swiss knife. Huwag kang dito. Saksakin kaya kita. Hindi yan naintindihan. Magkaiba nga eh. You need to embrace that difference. Again, guys, that's not an excuse. It is for women to understand because we're no longer under curse. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, bukod pa dyan, ito pang gusto nyo maintindihan ng Lord. Di ba? We are to be wise, making the most of your time because the days are evil. Look at this. Not only that we are to be wise to do the will of God, but we are to be filled with the Holy Spirit. Bakit? That will help us overcome the curse. Para yung differences natin, ma-overcome din natin. Paano? Una, the wife. Ito ang totoong palatandaan na we are filled with the Holy Spirit. We subject to one another in the fear of Christ. Nagkakaningan tayo, we submit to each other in the fear of Christ. Wives, be subject to your own husband. I cannot discuss in details about this issue, but one thing is for sure. Wives, you know that you are filled with the Holy Spirit. You know how to submit to your husband. Pag hindi ka submissive, mag-pray ka na, Lord, fill me with your Holy Spirit. Kasi alam mo na, alanganin ka na. Wala kang power to embrace differences. Okay ba yun? Okay po? Same thing with the children. O, ito pa. Husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body. Now, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her. Ano ibig sabihin? Listen, guys, handa ka bang mamatay para sa asawa mo? O, tahimik nyo. Ayun ang sabi, ang pagmamahal hindi ang feeling na parang, I'm in love with this woman. No, no, no. Simple lang. Are you committed to that woman? Handa ka mamatay. Katulad ni Jesus, He gave Himself up for her. Okay po? Kasi bakit? Hindi madali. Dahil una, to understand, mamamatay ka eh. Sasampulan ko kayo.
Yung wife ko, napakasilosa noon. Hindi niyo naman siya masisi. Kasi nga, busy ako, busy. Parang wala kayo, parang akong karapatang magsilosa na. Kayo naman, kung makatawa kayo, parang nakaka-insulto eh. Di ba, ito. Ganito na. Di, one time, kinumit ko na pag Monday, na-realize ko na ang mali ko, wala akong time enough for her. So, pag Monday, talaga nakatalaga na yan for her. So, one time, doon sa dati kong pinagsilingkuran sa Diyos, may pinapanood sa aming sine. Ewan na rin Gladiator. Sabi ko sa asawa ko, Monday yon, load naman tayo ng Gladiator. Sabi ko, para sabi niya, gusto ko mamasyal sandali lang naman yun, tas pasyal pa rin tayo. O sige, itumayag naman, maintindihin naman siya Nung nanonood na kami, hindi ko alam, ang haba pala nun. Ang haba pala ng Gladiator na yun. Napatingin ako sa relo, nung magka-climax na, may ilaw pa yung relo ko. Napatingin din siya kasi dilim umilaw Nakita niya yung oras. Yan na sinasabi ko Wala na tayo mapapasyalan. Sarado na yung mga tindahan. Parang lumipat yung Gladiator sa kanan ko. Di ba? Di, kinabahan na ako. Sabi ko, Panginoon Diyos, di bali na nga, hindi ko na lang tatapusin. Ako po ay kuripot na tao. Kaya hindi pwede yung naggastos ka tapos di mo tatapusin. Pero, ang tanong lang, ano ba mas importante sa'yo? O di ganyan na. Sabi niya, hindi ka na, isa tayo, pasyal na tayo. Hindi mo na ba tatapusin? Tulad ng mga masinungaling na babae, akala mo gusto matapos. Pero pag tinapos mo, tapos ka. Diba? Kaya buti na lang, naintindihan ko na yon. Sabi ko, hindi na, tara na, labas na tayo, pasyal na tayo. Hindi yung, saan mo gusto pumunta? Dali mo, saan na? Walang ganon. Sige, saan mo gusto pumunta? Saan mo gusto pumunta? Di, pagkatapos, hindi ko alam na inoobserbahan niya ako. Sabi niya, pag uwi namin, bakit hindi mo tinapos? Ay nako, ayoko makasama si Gladiator ng habang buhay. Ikaw ang makakasama ko habang buhay. Kaya okay na yon. Alam nyo, isang bagay mag-isipan mo, it's a death to your desire. It's a willingness to die for what you want because of love. It's not feelings, it is a commitment to do what Jesus wants us to accomplish. Amen? That's love. No, di naintindihan mo embracing differences. Now, look at this. Children, obey your parents. Kapag ang mga anak hindi obedient sa parents and not honoring to their fathers and mother, kasi minsan mumusunod Anak, gawin mo to. Opo. Lagi na lang ako. Kalamsin. Hindi man honoring yan. Obeying lang yan, pero hindi honoring. Ang sabi honoring, yung nakaka-honor naman, yung nakakaangat naman sa kanila, hindi parang, utot. Opa, ano ba gusto nyo? Yung ganun ba? Hindi ganyan. Yun, alam mo na, hindi ka filled with the Holy Spirit. So you need that power. Amen? Okay, ito pa, sabi niya, so that it may be well with you, ikaw pa rin ang iniisip ng Diyos, that you may live long on the earth. Now, sa Father, ganun din. Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. It takes the Spirit of God to do that. And sabi nga, slave, be obedient to those who are your masters. Pati katulong sa bahay. Makinig ka sa master mo, para sa Diyos. Be filled with the Spirit. You need that power. And masters, do the same things to them. Diba? Sabi niya, wag tayong, parang, minsan, balasubas tayo sa mga tao natin, o kaya naman, parang inaapi natin sila lagi, parang wala silang karapatan ng kasiyahan at kapahingahan. Hindi tama yon, sabi ng Lord. Treat them. Tandaan niyo, may master ka din. And the Holy Spirit will give you that power to embrace that difference. Amen? Okay. Now, how about individual needs? Sabi kasi ng pagmamahal na totoo, ganito. Sabi ng Bible, in the same way, husbands ought to love their wives. Tama ba? As their own bodies. He who loves his wife, loves himself. After all, no one ever hated his own body, but feeds and cares for it. So in other words, you are there to provide for the needs of those people in the family. Kasi may mga needs yan Asawa mo may emotional need, may physical need, may need sila. Ang anak may need sila. May need of attention, may need sila. So we need to provide for those needs. Paano natin malalaman? Communicate, talk with them, ask them. Para hindi tayo nag-a-assume ng need. Kundi, kausapin sila, have time with them, listen to them, watch them,
Because we need to know their needs. Kasi sabi ng Bible, look out for each other's interest, not just for your own. Kasi ang problema natin, masyado tayong self-centered. Kiling natin tayong sentro ng pamilya. Hindi. Mga anak, para bagang kumaka-request sa magulang. Parang sila lang ang napapagod. Sila lang ang kailangan ng tulong. Hindi You need to think of the interest of your parents. Yung parents naman, ganun din. Akala mo sila napapagod. Sila lang. Hindi, isipin mo rin yung pangailangan ng anak mo. At yung isa't isa sa mag-asawa. Yun ang sinasabi ng Bible. O, tignan nyo the man should fulfill his duty as a husband, and the woman should fulfill her duty as a wife. And each should satisfy the other's needs. May mga needs O, sample lang ko kayo. Sa mag-asawa pa lang, makita nyo kaagad ang problema ng hindi nagkakantindihan ng needs. Sabi ni Dr. Willard Halley, may his needs and her needs. Magkaiba. Tingnan nyo yung mga lalaki. Ang top 5 needs ng lalaki. Sexual fulfillment, recreational companionship, an attractive spouse, domestic support, admiration. Wow, kaya naman nung dalaga pa lang kayo, talagang sobrang na in love yung lalaki. At nung mag-boyfriend sobrang in love. Bakit? Ang ganda mo. Ang linis ng kutis mo. Diba? Ang bango-bango. Nung napangasawa na, amoy kawali. Hindi naglilinis ng katawan. Kasi isip mo, asawa ko na lalabas, nakasando, gulat-gulat. Di ba? Nawala yung attraction Parang anong nangyari? Di ba? Tapos tinan nyo, recreation, companionship. Nung dilaga pa lang, sama ka, maglalaro kami. Sige, mag-chichilpe. Shoot that ball. Shoot that ball. Nung asawa na yan ang alam mo, maglaro ka na maglaro. Batugan. Wala na yung admiration, wala na yung support, wala na attractive spouse. So ano pang aasahan mo? O, tinan nyo. Kaya tuloy, parang tataka ka, ba't nagbago asawa ko? Kasi hindi mo naintindihan yung need niya Naintindihan natin? About yung, sa babae, ganun din. Affection. Laging hawak ang kamay. Di ba? Laging inaalalayan. Nung asawa na, nakasakay na sa bus, yung babae nandun, "Hoy, dali mo!" Naiwan na. Usap, conversation, walang katapusan. Ngayon, hindi mo siya makausap. Honesty and openness. Ikaw na umak ng cellphone ko. Wow! Ngayon, asawa na, pati sa pagligo, kasama yung cellphone. Hindi mo naman pwedeng panghilo dyan, touchscreen. Financial support. Di ba? Yung lalaki, parang ang daming pera, ako na yan. Ako na yan. Ako na yan. Nung asawa na, ikaw na yan. Bakit? Sa'yo ko na binigay lahat ng pera Wala naman siya binibigay. Nasapat. Kulang-kulang. Nung family commitment, parang lagi kang una. Pag nung pangasawa na, hindi na. Hindi na bibigay yung need ng asawa. Yun yung mga top needs pa lang. Nakuha natin? Kaya, understand the need of our partners. Understand the need of the people around us. Children. Di ba? Yung mga struggles nila. Look at this. God who is at work. This will help us. This is the power that we need. God who is at work within you will give you the will and the power to achieve His purpose. Finally, embrace allowance for imperfections. Napansin nyo? DNA. Differences. Di ba? Needs and allowance for imperfections. Whether you like it or not, we are imperfect people. We need to learn to forgive. We need to learn to not to bear grudges or bitterness towards our partner, towards our children, towards our parents. Walang ganun. Kasi learn to understand, we are imperfect people. Don't ever give up on each other. Kasi sabi naman, let there be no more bitter resentment or anger, no more shouting or slander, and let there be no bad feelings of any kind among you. Yan ang sabi ng Diyos. Listen to this. Paano? Sabi niya, be gentle and ready to forgive. Never hold grudges. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Friends, ano sinasabi ng Diyos? Listen. Kung totoong naranasan mo ang kapatawaran ni Kristo, you will also learn to forgive other people. Because you have no power to forgive if you yourself have not received forgiveness from God. Kaya yung mga tao nagtatanim ng sama ng loob na hindi makapagpatawad ng asawa, bakit? Naka-4 na beses siya, naka-3 beses siya, naka-5 beses siya, naka-7 beses siya, hindi ka na siya mapapatawad! Kung ganyan ang kakayanan ng Diyos, hindi mo na mabilang ang mga pagkakamali mo sa Diyos, pero pinatawad ka niya. Namatay pa nga sa krus para sa iyo. Tama, mali? Ngayon, kung totoong naintindihan mo yan, forgive. So I pray for those
couples na hindi kayo nagkakapatawaran, hindi kayo nag-uusap, kahit magkasama ka sa bahay, pwede kayo nag-uusap, hindi kayo, parang kung tinitiis nyo yung pakiramdam nyo sa isa't isa, and you're trying to be enjoyable to your friends, but not to your spouse, not to your children. Listen to this. Time to forgive if you truly belong to Jesus. Because if you truly experience the forgiveness of Christ, tandaan natin, we are not perfect people. We are all imperfect individuals. Nagkakaintindihan po? This is the power of God. Kapag totoo si Jesus sa atin, trust me, I'm telling you, you will see the beauty of families. Let me just, okay lang ha, 5 minuto, panoorin lang ho natin testimony po ni Peter Jr. tungkol sa kanilang pamilya. Let's watch. So I want to show you a different picture, a different study, not by Harvard, not from Hollywood, but one They both love God. That's the power. Kaya ito pong crucial. Alam niyo bakit? This family represents a shelter from storm, as a station for joy. Lahat nandun doon eh. Alam niyo bakit? Yung isa na rape. Tinutukan ng baril. Yung isa, naging addict sa games, sa gaming. Di ba? So, kung wala ho yung place na house, na yung naintindihan yung purpose, at yung power to embrace, sasabog ho yung pamilya. Pero hindi ho. Now, may pag-asa ba tayo kung tayo naman paano tayo? Nagkamali na. Paano tayo? Now, listen to this. Ang sabi ng Bible? Love is patient, love is kind, and is not jealous. This love is the love that comes from God. Does not brag, not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things, and love never fails. What have you noticed? Ang totoong pagmamahal ng Diyos na pag napunta sa atin, hindi papasok, palabas. Napansin niyo po? So ito po ang pag-asa nating lahat. Sabi ng Bible, how tremendous is the power available to us who believe in God. The same power demonstrated when Christ was raised from the dead. Wow! Wala ho ba kapagbabangon mula sa kamatayan ng 3 araw ng nalibing na mabuhay magmuli? Sabi niya, yung kapangyarihang bumuhay magmuli sa Panginoon Jesucristo is the same power available to everyone who believes in God. Amen po? Mga sabi niya, patay na ang pamilya namin, patay na ang pakiramdam ko sa asawa ko, patay na. Kayang buhayin ni God yan. Because that same power is available to you who believe. Ang tanong lang, do you really believe? Wala na akong nararamdam sa asawa ko, talagang ko siya mapapatawad. Then time for God's power. Because that power is available also to you who believe. Paano ko gagawin yon? Paano ko tatanggapin yung power na yan? If you confess with your mouth Jesus as Lord, talagang tinanggap mo si Jesus, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ano yung sabihin nun? Saved from eternal damnation, at saved from your present condition, because He is not just a Savior from yung eternal problem, pati sa pang-araw-araw mong problema, ililigtas ka niya. Kung niligtas ka niya sa pinakamatindi, ano pa ba yung iba? Nakuha niyo? But ang tanong, do you accept Jesus really as your Lord and believe in your heart that He is alive? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Mga kapatid, kung ang Kristyanismo ay hindi totoo sa bahay natin, hindi mo talaga totoong naintindihan ang Kristyanismo. Because Christianity is not just being religious, it's not a religion, it is the reality of Jesus' resurrection in your life. The very power that raised Jesus from the dead is at work in you to transform you and to make sure that the reality of God becomes true and evident in your life and in your family. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kalalagayan sa buhay. Kapatid, talaga bang si Kristo ang iyong Panginoon? At talaga bang si Kristo ay pinaniniwalaan mong nabuhay na magmuli mula sa kamatayan? Siya'y buhay. Kung
kung saan bubuhayin niya muli sa iyo ang layunin ng buhay mag-asawa, buhay ng pamilya. Ang pamilyang tahanan para sa mga bagyo ng buhay. Ang pamilya kung saan natututo tayo sa buhay. A school of life. Ang pamilya kung saan nakikita natin ang kaligayahan ng Diyos. A station to enjoy. Ang pamilya kung saan lalo tayong napapamahal at naglilingkod sa Diyos as stead for spiritual legacy. Kapatid, kapag ito'y totoo, then you will have the power to embrace the differences that we have in the family. Not trying to change them to become like us, but for them to become like Jesus. To embrace also their needs, na maging pangailangan nila yung pangailangan nila parang pangailangan din natin, that we're willing to provide for them. And obviously, to embrace the allowance for their imperfection and for our imperfections. We are not perfect. Forgive. Friends, you need to embrace that purpose and power to experience success in your family relationships. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa magandang araw na ito. Dalangin po namin aming Ama na aming mga narinig ay hindi lamang po mga salita, kundi maging buhay na salita sa aming mga kani-kanyang buhay. Nang sa gayon, Panginoon Diyos, ito po'y hindi lamang narinig, kundi ito po'y may pamumuhay. At salamat, Panginoon, alam namin, hindi namin ito magagawa kung wala kayo sa amin. Aming Panginoong Hesus, pagharian niyo po ang buhay namin, na sa lahat ng pagkakataon, kami po'y mapuspos ng banal mong Espiritu. Nang sa gayon, may pamuhay namin ang layunin at ang kapangyarihan na ipinagkaloob niyo para sa isang pamilya. Sa iyong papurit pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Pagpalain kayo ng Panginoon.